Limang ginagawa mo why your business fails. Ikaw yung nakailang subok na sa pagnenegosyo pero sa hindi malamang kadahilanan, palagi ka na lang nalulugi. Panoorin mo ang video na to. Baka nandito na yung sagot sa tanong mo kung ano ba yung mga maling nagawa mo, bakit nakailang subok ka na magnegosyo ay nalulugi pa rin ito. Sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Ruben de la Vega na may 4 years experience na sa pagnenegosyo at ngayon ay isa ng business content creator. Tara, pag-usapan natin yung 5 bagay why your business fails. At ito yung una. Ang bagay na ginagawa mo why your business fails ay bukas, sara. Ito yung dahil tayo yung business owner, tayo ang may hawak ng oras natin. Walang sumisita sa atin na boss natin. Kaya kaya natin gawin lahat ng gusto natin. Ang problema dito, pag may araw na tinatamad tayo o may sakit tayo, ang ginagawa natin ay isinasarado na lang natin yung negosyo natin. Ang nagiging problema sa ginagawa natin pag sinasarado natin yung negosyo natin ay nasasana yung mga customer na bukas sara tayo at babaon sa isip nila na pag pupunta na sa negosyo mo o sa tindahan mo, ang iisipin kagad nila ay baka naman sarado ka. Kaya imbis na dumami ang customer mo, mas mababawasan ka ng customer kasi nadi-disappoint sila dahil yung negosyo mo ay bukas sara. Kung ginagawa mo na to na nagsasarado ka ng negosyo mo ay tigilan mo na yan. Huwag kang magsara. Ang negosyo na nagsisimula, dapat yan laging bukas. Kaya dapat laging bukas ay dahil kailangan nating mag-gain ng mga customers. Paano ka mag-gain ng customer kung sarado yung negosyo mo? O kung ang dahilan mo naman ay dahil mag-isa ka lang sa negosyo mo at kailangan mo magsara, kailangan mo magawa ng paraan na makapag-hire ng tao para hindi yan magsara. Kasi kailangan lagi tayong open para laging may mga customer tayong mapagsilbihan. Okay, next. Bagay na ginagawa mo why your business fails ay scaling up too early. Ito yung nagmadali tayong mag-branch out o magdagdag ng kung ano-anong equipment sa ating negosyo o mag-hire ng madaming tao na hindi pa nakaredy yung ating business. Hindi nakaredy yung business natin dahil hindi pa natin na-form yung SOP natin o yung standard operating procedure ng ating business. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang yung negosyo natin, wala pa tayong standard operating kaya pag nag-hire tayo o nag-upscale tayo, nag-branch out kagad tayo, wala pa tayong specific na procedure na ginagawa para sa business natin. Magkakalabo-labo ito. For example, sa benta, kung isa lang yung tindahan mo, na ma-manage mo yung benta niyan eh. Paano pag naging 2 na yung tindahan mo, naging 3 na yung tindahan mo? At mahihirapan ka na rin mag-manage ng inventory niyan. Mangyayari lamang yon kung wala ka pang na-form na standard operating procedure para dyan sa business mo. At mangyayari lamang na magkakaroon ka ng standard operating procedure dyan sa business mo, magagawa mo lamang yan sa pamamagitan ng pagtutok dyan. Along the way, habang tinututukan mo yung negosyo mo, habang maliit pa yan, maglalabasan na maglalabasan ng problema niyan. At kakalabas ng mga problema niyan, masusolusyonan mo yan ang masusolusyonan hanggang sa mabuo mo na yung pinaka-SOP niyang negosyo mo. Nasa sitwasyon na ng negosyo mo na kaya mo na mag-upscale pero wala ka pang na-form na mga SOP para dyan sa business mo, mag-isip-isip ka muna, makakapaghintay pa naman yung pagba-branch out mo. Mas mahirap tanggapin na nag-branch out tayo at dahil sa pag-upscale natin ng mabilis, dito pa tayo nalugi. Maganda natin gawin ay pagbutihan na lang muna natin kung paano natin maiaayos yung mga standard procedure ng ating business at pag meron na tayo nito, tsaka tayo mag-upscale. Okay, next. Bagay na ginagawa mo while your business fails ay over expenses. Nangyayari lamang ang over expenses pag hindi tayo naglilista. Malaking bagay ang paglilista ng numero sa ating negosyo. Kaya wag nating kakatamaran ito dahil dito tayo titingin kung kumikita ba o nalulugi ang ating negosyo o nag-over expenses tayo. Ang isang bagay dito na maganda nating matutunan ay ang pinagkaiba-iba ng kita, tubo, benta. Itong tatlo na to medyo magkakatunog siya na parang maganda sa tenga pero kailangan natin maintindihan yung pinagkaiba-iba ng tatlo nito. Ang benta ay ito yung pumasok na kabuang pera sa ating negosyo. Yun ang benta. Ang kasunod naman ay ang tubo. Magkano ang tinubo natin dun sa binenta natin na yun. Malalaman lang natin kung magkano ang tinubo natin pag naibawas na natin yung puhunan ng produktong ibinenta natin. At ang panghuli ay kita. Ang kita naman ay ito yung pag binawas na natin yung expenses doon sa tubo. For example, yung tubo natin, ang ibabawas natin doon ay yung
pasweldo sa tao, bayad sa renta at marami pang iba. Pag naibawas mo na ang expenses dun sa tubo, dun mo pa lamang makikita kung meron kang kinita. Kaya ugaliin mo dyan sa negosyo mo na lagi mong ililista yung mga benta at expenses mo para makita mo kung magkano yung kinita mo o kung kumikita ba talaga yung negosyo mo. Napakahalaga nito para sa negosyo natin para tumagal ang negosyo natin. Hindi pwedeng suntok sa buwan na lang na iniisip natin na kumikita yung negosyo natin nang walang numerong nakikita. Kaya para maiwasan ng over expenses, kailangan matuto tayong maglista kahit piso pa yan, kailangan mo yang ilista. Okay, next. Bagay na ginagawa mo while your business fails ay no big goals. Ito yung napagana mo na yung negosyo mo. Gumagana yan dyan sa lugar nyo, dyan sa barangay mo. Ang problema na stuck ka na dyan sa barangay nyo kasi hindi ka na nangarap na lumabas dyan sa barangay nyo. Hindi mo man lang pinangarap na makilala dyan sa buong municipality nyo o makilala man lang dyan sa buong province nyo. Ang negosyong hindi lumalaki ay problema sa future. Bakit? Kasi naglalabasan na yung mga malalaking companies. Paano pag yung competitor mo na malaking company ay pumasok dyan sa lugar nyo? Dahil nananatili kang maliit, hindi mo na kayang labanan tong mga malalaking companies na to. Kaya mangyayari, dahil hindi mo piniling lumaki, lalamunin ka nitong competitor mo na papasok dyan sa lugar nyo. At sad to say, pag pinrice war ka nito, wala ka nang magagawa kundi tanggapin na lang na talo ka dahil nanatili kang maliit dyan sa lugar nyo. Kaya dyan sa negosyong napagana mo, huwag kang mag-isip na hanggang dyan ka na lang. Tutal, nangarap ka lang din naman na magnegosyo, lakihan mo na yung pangarap mo. Huwag ka lang dyan mag-stay sa lugar nyo at pilitin mong makalabas dyan, makilala sa buong municipality o kahit sa buong province o kahit sa buong Pilipinas, pangarapin mo. Kaya yan, basta pagtatrabahuhan mo yan. Okay, next. Bagay na ginagawa mo while your business fails ay no commitment. Sa buhay pag ninegosyo natin, dumarating yung araw na malakas ang benta. Maswerte ka kung yung negosyo mong itinayo, umpisang tinayo ay sobrang lakas kagad ng benta. Pero walang nakakalusot sa tumal. Halos lahat ng kakilala kong negosyante, wala pa akong nakitang hindi nagsalita na dumadaan din sila sa tumal. Pag ikaw, dumaan sa tumal yung negosyo mo, nakakapag-isip ka kagad na parang ayaw mo na o gusto mo nang itigil yung ginagawa mo. At dahil yon hindi ka committed sa ginagawa mo. Kung mapapansin mo, yung idol mong mayamang negosyante dyan sa lugar nyo, kung titignan mo yung buhay niya, hindi lang naman kasi simula lang niyang magnegosyo. Panigurado tayo na taon-taon na yang nagnegosyo. Sobrang tagal niya sa ginagawa niya dahil committed siya. Wala ka pang mababalitaan na yumamang negosyante na after 5 years, tumigil siya sa pagninegosyo at bumalik sa pagiging empleyado ng 1 year tapos bumalik ulit sa pagiging negosyante. Wala kang makikitang ganong successful na negosyante na pabago-bago ng commitment. Kaya dyan sa napagana mong negosyo, alam ko, nakakaramdam ka ng tumal, lahat tayo nakakaramdam ng tumal, pero ipangako mo na magiging committed ka dyan sa ginagawa mo. At dito sa commitment na gagawin mo, hindi lang basta 5 years, 6 years o 8 years, kailangan committed ka dyan hanggang sa kaya mo pang magtrabaho. O basta, lagi mong tatandaan, maging committed ka dyan sa ginagawa mo. Darating din yung araw, maaabot mo din yung naabot ng mga idol mong negosyante dyan sa lugar nyo. Ginagawa natin yung mga videos na ganito para makatulong sa mga startup entrepreneurs na wag silang susuko basta-basta do sa pangarap nilang makapagnegosyo o wag sumuko sa negosyong pinatatakbo nila ngayon. Ang kalabang kasi natin dito lagi naman is yung lugi. Na pag nalugi, sayang ang pinaghihirapang pera at yung oras na nilaan natin dito. Na kaya naman pala sanang maging matagumpay ng negosyo na yon, pero bakit walang nagpapayo sa mga Pilipinong negosyante na kung paano ba magpatakbo ng isang negosyo. Niniwala ako na tayong mga Pilipino na nagnenegosyo, na nagsisimula ng maliit ay may chance na lumaki at umasenso din ang buhay dito sa Pilipinas. Kaya ikaw na nagnenegosyo ngayon, be committed dyan sa ginagawa mo, huwag kang lilihis. Kaya mo yan, magtiwala ka sa sarili mo, pag-aralan mo, magagawa mo lahat ng gusto mo. At hanggang dito na lang ang video na to. Kung nagustuhan mo, please mag-like at mag-comment ka naman. At lagi nating tatandaan sa pagnenegosyo, hindi yan pabilisan, patagalan niyang umayaw at magsawa. At ang mainip, talo.